Coffee, magandang araw po sa inyo, Luzon, Visayas at Mindanao, sa lahat po ng ka-coffee natin na nakikinig, nasan man po kayong panig ng daigdig. Nandito tayo ngayon ka-coffee sa Pasay at dumalo tayo sa press conference ng Alyansa, no? Yung kanilang mga senatorial aspirants dito po sa isang hotel dito sa Pasay. We can go to the first question on the other side of the room if we have. Good afternoon. Alright. This question is for everyone. There are concerns about the rising of criminality, including the surgence of drug-related crimes. What will you propose to strengthen the anti-crime and anti-drug efforts? One of my proposals now is incorporating the Dangerous Drugs Board and the Philippine Drug Enforcement Agency into one. I've studied this because of 20 years of the Dangerous Drugs Act, Republic Act 165. Which I principally authored and created the IDEA. But because of the changing times, sometimes we have to update, sometimes we have to upgrade. Itong pinakamagandang proposal is to roll it into one and make it the Presidential Drug Enforcement Authority, which will have its own bureaus or departments addressing not only enforcement, prosecution, but also prevention and rehabilitation. The concentration of the past kasi was on enforcement eh. Huli ka ng huli. Pagkatapos kakasuhan. 85% dismissed. Kailangan natin mas palakasin natin ang prevention and rehabilitation. And it cannot be prevention, DepEd, rehabilitation, DOH. Nakita na natin, labas it doesn't work eh. So allow me, being the principal author of that, to change it into a better authority that will handle it all together. I think that is the best solution that we can have against drug-related crimes as a whole. Thank you. So I think I'm coming from the perspective of being a city mayor. Ang barangays po natin, ang frontliners, and yet are limited dun sa number of bantay bayans na pwede lang nilang i-employ. They're only limited to 20. Kung yung barangay mo ay napakalaki, kunyari kagaya sa barangay ng Caloocan, na sobrang laki yung barangay nila doon, and limited lang po yung mga bantay bayan na pwede nilang legally to employ. So I think we have to empower our barangays because they are our frontliners, and they're the ones that will respond first doon sa mga concerns ng peace and order sa baba ng ating mga lugar. So masyado kasing centralized kung puro police lang, pero siguro kailangan din ng community engagement, yung citizenry. You also have to empower them to be able to fight crime, because usually the crime those that commit the crime are not residents, mga hindi nakatira sa lugar nila, mga dayo, at silang nakakaalam, at sila yung lugar na naapektuhan. Kaya siguro kailangan din ng empowerment doon sa ating mga nakatira doon sa lugar na yun. Isa sa pinaka-tahimik na bansa na nakita ko ay ang UAE on Dubai. In fact, in my experience as the Secretary of the DILG, yung merong krimen, ang talagang nakakahuli nito o malaking bagay ay mga CCTV. In UAE, ang mga CCTV ay talagang interconnected lahat. Talagang doon, mahirap ang gawa ng krimen. At hindi lamang yun, yung camera nila is really AI na eh. Maski magpalit ka ng mukha mo, maski maglagay ka pa ng handkerchief, mahuhuli ka dahil yung butas ng tao in relation sa butas ng bibig. Imagine, yung po yung cameras ng LGU na nandiyan ngayon, cameras dito sa EDSA, pagsama-samahin natin yan. It's so easy to track crimes, madaling mahuli ito. Maski ngayon, siguro may pangkaan dyan. Sino natin unang pinupunta na CCTV? That is on the technology side. And not only that, even right now, ang number one crime are cyber crimes. Ano na sinasabi niya, before it used to be theft. So, ito maski funding talaga sa ating polis. Totoo lang, magagaling ang polis natin, it's just that sa technology, medyo nahuhuli tayo. And we must also, sabihin na natin,
yung manpower mismo at train natin maigit. Dahil lalo na ngayon with the of AI, ang daling manggaya eh. At pangatlo, sa napansin ko, yung nagmo-monitor dito sa pulis, mga pulis din, siguro may mga bagay na kasi ang masyadong valuable ng pulis, baka pwedeng mga civilian na lang, mga non-uniform personnel. Kasi sayang naman kung yung police was acquired so many knowledge about it. Malipat pa, no? I mean, of course, ngayon yata kung lukas is na, doon ka na lang, mas mabuti, but then, sayang kung police ka na yung pagka-police mo. So, yung non-uniform personnel, mga experts sa AI, yun ang pwedeng kunin natin dito. That's one. Number two, pagdating naman dito sa criminal on the ground, dapat talaga klaro na ito. Kung tumindi ang krimen sa lugar mo at baka dalawa, tatlo, palit ka agad dito, ipinan talaga sa level yun. No? And of course, it goes without mentioning that saan nagsisimula ito sa ating Philippine National Police Academy. Ito yung parang PNA. Ako nakita ko, malaking kulang at ito na yung kinakato ko nung araw pa. No? Yung pondo nito, yung role of professors ito, gawing parang PNA, yung ating Philippine National Police Academy. Kung minsan kasi, ito na-experience ko mismo, nagulat ko, yung graduating class, ang kinuwang guest speaker, medyo dubious ang character. I was shocked, no, at that time. So pinaalam ko, ako ba't gano'n? Sabi sa akin, ang namili ko yung graduating class. So you could just imagine if this kind of syndicates, mga estudyante pa lang, medyo sinusuportahan na, delikado yan. Delikado yan. For me, it goes doon pa lang sa academy, sa PNPA. Ayusin na natin yung sistema rito. Iwalayin natin kasi halo-halo sila ngayon eh. Kaya kung isa yung first year tsaka fourth year, syempre, parang ano yan, iutos-utusan, hindi makatulog eh. No? So marami, parang PMA yung gawin natin dito. No? So maraming reforms, no? But at the end of the day, tingnan natin strength natin. Tingnan natin ang weakness natin. And one of our weakness is in technology. Okay, thank you. Yung pag-address ng peace and order problem sa corruption, nag-emanate ito not from legislation but yung poor or lack of implementation of existing laws. For example, yung isa sa mga una ko na ay pasambatas, yung Anti-Red Tape Act. Pero hindi naman ito masyadong na-implement properly. Kasi sa Anti-Red Tape Act, ayon sa batas, pagka simple transaction, 5 araw lamang, 3 araw lamang kailangan ma-approve na or ma-deny. Kapag hindi ito inaksyonan, approve na ito. Pagka complex transaction, meaning magko-crossover ito sa mga iba't ibang ahensya, dapat 10 araw lamang. At kung hindi ma-aksyonan, approve. Sa signatures, dinawasan natin yung signatories. Maximum 10, maximum 5 sa simple transaction. Pero hindi nasusunod. So, ang problema nasa implementasyon. Customs Modernization and Tariff Act, for example. Nag-modernize, nag-computerize, pero hindi naman mag-automate. I remember in one of the committee hearings sa budget, tinanong ko yung Bureau of Customs, bakit hindi pa kayo naka-automate? Ang tagal na ipasa ng CFDA. Sabi nila, funding. Magkano kailangan nyo? Sabi niya, 15 billion. Sige, hahanap ako kung saan ako pwede mag-realign. Isabi nyo sa akin yung mga requirements, mga detalye, na sa ganon, makapag-realign ako ng 15 billion pesos para makapag-automate kayo. Hindi na dumating. Ayaw nilang mag-automate kasi mawawala yung human intervention. Marami pang batas. Yung National ID. Ako rin po yung nag-sponsor noon sa Senado. Naipasa. Napakaganda ng intention kasi crime prevention at the same time yung transaction, government transactions, masimplify. Kasi merong ID. Ang ID po natin sa katawan, 38 sa ating wallet, napakakapal. Ginawasan natin, ginawa natin isa lang, uniform ID, foundational yung ID. Ano nangyari? Hanggang ngayon, marami pa sa ating mga kababayan, wala pang na-issue na ID. Bakit? May nakialam sa bidding, sa pag-award ng supplier. So, nasa implementation mostly. Doon tayo nagkukulang. So, kailangan siguro,
kami, pag kami nakabalik sa Senado o napunta sa Senado, pag-aralan natin mabuti yung oversight kasi ito lagi namin nireklamo sa mismo si Senator Tol. Kapag ginagawa na yung IRR, para sila nag-create ng bagong batas, inaamyendahan yung batas na naipasa ng Kongreso. Hindi na naaayon doon sa batas na ipinasa, kundi naiiba sa IRR yung hiladya, yung kompleksyon ng batas na pinasa. So dapat ito tingnan din mabuti ng Kongreso. Ako natutuwa doon sa pronouncement ng Pangulo na patungo tayo doon sa full digitalization. Kasi pagka nagkaroon tayo ng digital government, hindi lamang bibilis lahat ng transaksyon, kundi mababawasan yung graft and corruption. Dahil walang human intervention, puro online. Yung ating pati pagbayad sa mga fees online. So walang kukupit at walang magpapadulas. So yun po yung aking mai-contribute sa ating usapan ngayong tanghali. Hi, good afternoon po. I'm Melanas Moras from PTV. Ito naman po malapit sa sikmura ng ating mga kababayan. Dito kasi sa Metro Manila and even other parts ng bansa, talaga nga main concern yung food inflation, presyo ng pagkain, lalo na yung bigas. Ano po yung nakikita natin concrete measures para ma-address yung high food prices? Agree po ba kayo na i-amyenda ulit yung i-review o i-amend ulit yung rice tarification no? Or kapag po pala rin na yun nga, nano kayo, ano yung nakikita natin measures na pwede nga makatulong para makontrol yung presyo ng pagkain? I have a proposal and I am going to convince my colleagues to support the proposal. The original proposal I had was for the government to buy 50% of all output of all farmers in the country. Ang mangyayari doon, the effect is, based on the study that I had conducted, the effect is that government may be able to buy from the farmers at their price. Of course, tatatamaan yung mga middlemen dito, magagalit sa akin. Pero ayaw mo na sila dahil may 50% pa naman sila doon eh. Pero yung 50%, if government does that, like FTI, para ka nag-FTI all over the country, definitely the prices will not go up. It will go down. At saka yung babalik din naman sa gobyerno yung pera eh. Ganun din ang epekto nun sa kanila. At definitely, yung mga farmers, makikinabang. Pati fisher po, if we can include that. So, perhaps, as an idea, it's an idea, before we head it, perhaps we should put it into law. Pag-uusapan namin, didibatihan namin, pero pwedeng gawin natin yun. Yun ang isa sa mga proposal na dapat gawin ng alyansa. Thank you. Right, go ahead. Saganahin. Mayroon akong magandang topic yan kasi yung mga kabayan natin, yung mga basic commodities, nagreklamo sila dahil sa mahal na mabilihin. At mayroon akong suggest na ginawang programa para sa DA, yung programa pang national, tinatawag ito na PDC. Hindi po ito Prostate Check Production, Distribution, and Consumption. Itong programa na to, pangkalahatan, talagang nakukontrol ng gobyerno. May say talaga palagi ang gobyerno, especially kung ano yung mga basic commodities na shortage tayo, na at least na napagtuunan ng budget at nalagyan ng nalalaanan ng budget yearly para i-increase yung production. Dito naman sa distribution, very crucial din ito. At napaka-importante dahil ang kumikita yung mga middleman. Kasi may na-encounter ako, nag-ikot ako sa buong Pilipinas. May isang farmer doon na bagong ani siya. And then tinanong ko, magkano po bili sa pudong ninyo? Magkano po per kilo? Binili sa kanya ng almost 50 pesos per kilo. And then, tutuwa na siya, yung farmer. Kaya alam pagpunta ko sa market, nung tinanong ko na, nag-ikot ako, nung tinanong ko magkano presyo nito, almost 300 pesos per kilo. Kaya imagine, pagkalaki-laki ng diferensya. So, dapat, kung gano'n na ang presyo, dapat kumita ang farmers natin, hindi yung middleman. Kasi
dapat also, nakukontrol din yung presyo pagdating sa market kasi ang nahihirapan naman, yung mga kapiranggot lang yung pera pang budget sa pagkain. Yung mga mahihirap na tao. Pinaka-concern po talaga yon. And then, actually, marami pa pong explanation ako dyan pagdating sa distribution, production, distribution, and consumption naman. Yung consumption naman, at least, alam natin kung ano yung mga basic commodities na talagang mahilig ang Pinoy, mahilig kung ano yung malalakas na mga basic commodities natin na kinakonsumo ng mga tao. Pero, I'm not discouraging to import mga products ng ibang bansa. Nag-import tayo pero not para dahil lang sa treaty agreement natin, friendship natin sa isang bansa, pero hindi tayo, ayaw ko yung nag-i-import tayo because shortage tayo. Gusto ko enough yung supply, lahat ng mga basic commodities para nang sa gayon, makontrol yung presyo, maging mura yung mga bilihin. Yun po ang solusyon dito sa magandang programa ko. Naway, one day, maibatas ko and then matulungan ko lahat ng mga mahihirap na tao. Maraming salamat. Thank you. Yes, your thoughts, Mayor Harvey? Again, walang pagkukulang sa legislation. It's always the implementation. Wala pa naman po tayo nababalitaan na nakukulong, napaparusahan na smuggler ng rice o na nagmamanipula ng presyo ng bigas. Yun po siguro ang kailangan nating tutukan. Siguraduhin na may maparusahan at mahuli at maparusahan na yun na sila ang dahilan kung bakit mataas ang presyo ng bigas. Yes, go ahead, Sir Abelos. Yeah, I read the comments of Secretary Kiko Lauer during the hearing of the rice clarification. At ang sinabi ni, I recall it right, ang sabi ni Secretary Lauer ay, kung pwede raw ibalik sa NFA ang full authority na parang magkakakat paglenta kasi marami silang buffer stock, marami sila. At kung maibibenta lang na ito, malaking bagay to stabilize the prices. I think it's worth looking into. Kasi matagal na ito price clarification. Of course, may amendment tayo kay tignan na ito. But, very disturbing ito sinabi ng no less than the Secretary of the Agriculture. Maganda intensyon, but sinabi niya pa ito, minamanipulate ng ilang cartel ang bigas. Which is really very obvious. So how do you fight it? One thing is, siguro through this, tignan natin if baka pwede ibalik natin yung full powers na binigay nito. It could be reviewed. Another thing is, of course, para sa akin dito ay tama po sinasabi ng mga kasama ko dahil na-experience ko ito sa Mandaluyong nung araw na yung, I think is Aliaga ng Baisia, nag-drug, tinatapon yung kalabasa, yung mga gulay, kaliwat ka, binili namin sa Mandaluyong, kailangan ng bulbang natin. So dito naman sa Maynila, kailangan ng ating mga kababayan dito, dahil nakatulong tayo dito sa probinsya, nakatulong pa dito. So imagine if all local government will do this. Ang laking bagay ko ito. Okay. Of course, yung food security, sustainability, may mga programa po tayo dyan. Sa mga ko na po ito, i-discuss. But for me, it's worth looking into is natin ko po pa about sa rice clarification. Yes, go ahead. I agree with the review of the rice clarification law. Nung ipinasap ko ang rice clarification law, wala po ako sa Congress. And I've been there, I would have objected. Marami pong mali marami pong butas yung rice clarification law. Inalisan ko ng kapangyarihan yung NFA, kaya nagka-leche-leche. Hindi rin pwede magbenta ng NFA ng bigas. Kaya wala ka na makita. Sabi namin, palitan siguro, kadiwa rice. Wala pa rin nangyayari, kailangan natin ng patas. I think it's high time that we review that. Pangalawa, I will also agree with Tito Sen. Kailangan talagang dilihin sa mga farmers kasi mga middleman lang po ang kumikita. Yung farm gate, ganito ang presyo. 18, 19, 20, 22 pesos. Pagdating sa palengke, nasa 40, 50. Kanina, ikot-ikot po kami sa Munting Lupa, may nakita na po ako ng 40 pesos dahil galing na Lunar Nagsiha, nag-aani na sila. So, malaki pong kinikita. Alisin po natin yung middleman, bababa po ang presyo. Pangalawa,
let the NFA do its job. Otherwise, ginawa lang po natin bodega ngayon ng NFA. Ano pa ang side that NFA was created by the government back in the 70s para yan po imbakan natin yung pagkain. Ngayon po, imbakan na lang ng bigas. Hindi pa makapagbenta ng bigas. We need to review the RTL law now. Salamat po. Salamat. Go ahead, your thoughts, Congresswoman Calundiar. Yes, actually, I agree that with the suggestions of my colleagues that perhaps right now for us to bring down the price of rice ngayon as soon as possible, we may have to look into the government subsidizing or buying the rice for the farmers. In the longer term, yes, perhaps the RTL should be reviewed like all laws kasi times change. So, nung napasa po yan, may mga factors na na-consider, there were certain conditions, pero hindi naman natin mapagkakaila na matagal na rin yung panahon at iba na rin yung conditions ngayon at dapat ma-review na yan. Pero in the long term, para siguraduhin natin yung supply ng bigas at siguraduhin natin yung food security natin, we should also empower our farmers and make sure that the infrastructure is there and the support is there for them to produce rice efficiently and at a lower cost. So, yun yung mas long-term solution for me. Yes, Dagdag ko lang doon sa programa na isa, sinasuggest ko ng PDC, tinatawag ng PDC. So ano po yan? Ang government bibili harvest ng mga farmers natin. Not only farmers, but including the fisher folks. Yung mga fisher folks natin kasi marami tayong mga fisher folks na leave behind din, na hindi napapansin. So, kasama po yan sa programa natin na sinasuggest ko para sa ating gobyerno. At talaga may encourage sila dito sa programa na ito, girl. Wala na silang dapat mag-alala pa o hindi na sila kailang pumuri about sinong bibili ng produkto nila dahil bibilihin na ng ating gobyerno. Instead na ang government magkakasos ng ilang billion taon-taon para dito sa mga farmers tapos wala namang return. Ito, at least, ang gobyerno nagdidistribute sa lahat ng mga basic commodities, kumikita pa. Ganun po, salamat. Alright, thank you. I believe for this one we have a follow-up question. Go ahead. Another question ng concerns ng ating mga kababayan kasi mainit din po yung issue about transparency at paglaban sa corruption. Ano po yung nakikita nyo solusyon pag kayo nanalo na para malabanan ito? I understand kung may statement din po kayo ngayon na about dun sa wealth disclosure and businesses. Can you just please elaborate? Actually, sinundan ko na yung sinasabi ni Senator Payne na pag ikaw ay government official, elected or appointed, dapat huwag ka na sumama doon sa bank secrecy. Dapat open yung iyong mga pang-account. Pakita yung bisiya. Kasi ngayon, kailangan pa ng dami pa. Kasi dami pa mga deputados, kailangan court order. Pero kung ikaw ay government or appointed official, elected, dapat accepted ka doon. Yung sa akin naman, na sinasabi ko, meron na po tayong SALN. Unfortunately, yung SALN po, ibibigay lang po sa mga korte yun, sa ombudsman, sa Sandigan Bayan, pagkailangan po ng court. Pero wala pong access ang ordinaryong tao. Kasi sinasabi ko lang naman, kung baka po pwede, na pag pinipe mo yung earning tool po doon, lalabas kung magkano ang net worth niya para may idea. Pagkatapos, next year, pag tumaas yung net worth niya, dapat may explanation doon. Bakit tumaas yung net worth niya? For example, ang net worth niya is 100 million. Umabot ng 120. Saan ang galing yung 120? That's what I'm saying. Hindi naman kailangan natin ilabas yung salary niya lahat. Well, kasi magiging problema naman din yung security nila at safety ng pamilya. Kasi nasabi ko lang kung ano yung net worth ng official yun, whether appointed siya, elected. At exempted yata dyan yung mga nasa judiciary. Pero lahat, yung barangay captain, yung pangulo, congressman, senador, mga executives, dapat i-open po yan yung salary nila. Kapag tinipe ni Juan ni Maria, ilalabas doon na kung magkano ang net worth ni congressman, magkano ang net worth ni senador, ni governor. Pagkatapos next year, pag tumaas yan, sabi, kung paliwanag ka bakit tumaas? Pwede ka nang questionin ng mga tao, bakit biglang tumaas
yung net worth mo ng 100 million naging 120, 150. Para naman, transparent. Kasi isipin lagi na tao, alam nyo ngayon, bakit because of the social media, ang tingin tuloy ng mga tao, ng mga vlogger, lahat ng politiko magnanakaw. So we have to be transparent. Kasi iniisip nila, galing sa proyekto, galing sa ganito, galing sa mga pida, wala namang pida, pero galing sa mga proyekto. Yun kung kagad ang iniisip nila, we have to be transparent. Yan lang po. Alright, so, yes, go ahead, Senator Manny. Sa Senate, talagang ano ako dyan, nag-iimbestiga ako ng mga korupsyon. Una, pag-upo ko noong 2016, nag-iimbestiga ako ng isang malakihang korupsyon sa yung issue ng road right of way na 8 billion ang halaga at na-withdraw yun ng mga sindikato. DPWS din. Na-withdraw ng mga sindikato yung 8 billion na yun at gamit ang titulo, road right of way, dapat may daan. Kaya lang hindi daan yung mga isinabit nilang mga titulo. Yung mga titulo na sinabit nila, mayroon doon police station, mayroon na fire station, saka mayroong hindi naman daan. Sabi ko, nagkataon lang na doon sa aming banda, kabisadong bawat sulok doon, kabisadong lugar doon. So, alam na alam ko kung ano yung sitwasyon doon. Kaya investigahan ko and then nalaman ko, hindi lang pala dito doon sa amin sa Jensan, kundi sa marami din sa iba't ibang probinsya. So, yun, inimbestigahan kong investigahan yun. Then, sadly na dalawa yung sa tao ko na pinatay nila dahil nakikipaglaban kami. Ba't hindi kami sumusuko? Hindi namin sila urong basta nasa tama kami. Naglaban namin yung karapatan ng mga taong bayan na nagtiwala sa amin. And then second, sa Senate, inabolis natin yung road board. Alam naman natin kung ano yung function ng road board. At inabolis natin yun dahil ang pumapasok na pera doon, nasa mga 12 to 13 billion a year, but nagkakaroon na pupunta lang sa corruption. And yung trabaho, yung function ng road board, redundant siya sa trabaho ng DPWH. So, inabuti natin, inabolis natin, and sa support naman ng aking mga colleagues sa Senate na abolis natin, and patuloy tayo nag-iimbestiga ng mga corruption doon, dami, especially nung time ng pandemic, grabe. Ako na magsabi na talagang hilong-hilo ako sa mga nakikita ko at talagang, siyempre, passionate ako para ipaglaban yung mga mahirap na tao. So, yun ang ano ko na kailangan talaga supuin. At yung ako at sa salin naman, kailangan talaga ideklara mo yung kung ano yung kayamanan mo, lahat, anong pera mo sa bangko natin. Ako naman, open niya, kahit magtanong kayo sa account ko, ano yan, ano yung mga ari-arian ko. Kasi, duguan pa ako sa puhunan ko din sa mga ari-arian ko na yan. May mga, alam, kita niyo naman yung mga hindi na pawis yung tumapapatay sa akin, pati mga dugo pa sa katawan, di ba? So, proud naman ako na hindi nakakatulong din ako sa mga kababayan natin. So, maraming salamat. Alright, go ahead. Okay, so, alam nyo, nung mayor ako, nataka ko bakit mababa yung aming business. Pina-check ko, yung palang carbon paper ng araw nakabaliktad. So yung carbon paper, may kopya ang munisipyo nun nakabaliktad. Tapos kung ano lang ilalagay ng figures. Ako naniniwala ang full digitalization. Napaka-importante. Kasi kung meron tayong full digitalization, wala na, it's a faceless transaction. Kabitin mo lang ang telepono mo. Mas konti ang human intervention, mas mabawasan ang ating corruption dito. Dahil ibabayad mo lang, ano na po ito. It's really full. Number 2, is streamlining of business steps, ease of doing business. Iba, dati naalala ko 3 days na several minutes na lang. No? And of course, importante dito ang role ng Anti-Red Tape Authority, ang ACTA. Dapat po ito talaga, ang ACTA rin mismo ay chine-check din ang performance niya. No? You should also check on them na kamusta yung mga reklamo sa inyo na anuhan nyo ba ito? Kailan sinusubukan ito? Kasi may certain limit yan. Dapat kung hindi mo gagawin kasi kung minsan, manghihingi ng lagay bago gumalaw eh. So yun ang mahirap sa lahat. Pag with ACTA, na nandiyan in place, talaga makakakot na po at malilasin po ang corruption. Yes, Senator Ben. Thank you. Ito hindi,
pwede sabihin natin area rin ng legislation. Ang panawagan ko, sana lahat ng bababatas, mapa-congressman man o senador, huwag makialam sa implementasyon ng mga proyekto. Kasi ang trabaho namin, magbalangkas at mag-aproba, mag-submit ng mga panukalang batas para maging batas. Ngayon, pag nakialam na si congressman o kay si senador sa implementasyon, infra project ito o mapa social services, mapapamudmud ng kung ano ng mga ayuda, dyan, kasi nawawalan kami ng moral ascendancy, di ba? Kasi meron kaming mandate ng oversight. Paano kami mag-exercise ng oversight sa mga implementasyon ng mga proyekto ng executive branch kung kami mismo nakikihalo sa implementasyon ng mga proyekto na hindi naman namin trabaho? So yun lang aking panawagan. Pwede natin sabihin na maliwanag naman yung konstitusyon na meron tayong separation of powers. Ang sa amin lang, pagkatapos namin ma-enroll yung bill at mapirmahan ng Pangulo, tama na, ang susunod namin trabaho, mag-oversee. O kaya i-check yung executive paano ginagastos yung budget para sa mga proyekto na inaproba ng Senado o ng Kongreso. So yun ang aking panawagan. Salamat.